tinawag na isang kahihiyan ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May mga detalye dyan si Bongbong Bea Priza. Tinawag na isang malaking kahihiyan at hindi umano nakaka-proud para sa mga Pilipino at maging sa mismong bansa ang naging pag-aresto sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ayon yan sa dating political advisor at ngayon political analyst na si Atty. Ronald Llamas. Ayon kay Llamas, makasaysayan na naging pagkakaaresto sa dating Pangulo dahil sa lahat-anya ng bansa sa Asia, ang Pilipinas ang kauna-unahang nakasuhan na International Criminal Court. Isa pa anyang rason na isa itong malaking bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas ay dahil isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa na siya ring nagkaroon o nakatanggap ng pinakamataas na approval rate ang inaresto at kinasuhan ng naturang korte. Sa kasalukuyan kung titignan din anya ay mukhang maamong tupa ang tinawag naman itong The Punisher na siyang pumatay umano ng kung sino-sino noong kampanya nito kontra droga sa naging unang trial ng ICC at ngayon binabawi na ang kanyang mga sinasabi. Well, makasaysayan ito nangyari, no? Dapat natin ipagmalaki. Bakit? Tayo yung unang Asian na nakasuhan sa ICC. medyo napakalaking kahihiyan. No? Pero, okay lang, at least nakasuhan na. At ito ay makasaysayan dahil yung pinakamakapangyarihang tao sa ating bansa dati. No? Wala akong alam na presidente na nagkaroon ng 93% approval rating, kundi si Digong. Nakasuhan at nakita mo naman yung kanyang picture sa ICC, pero parang maamong tupa. The Punisher na pinagmamalaki yung kanyang pagpatay sa kung sino-sino, ngayon binabawi yung kanyang sinasabi. No? Nakikita din ni Llamas na kakailanganin din ng kaunting adjustment sa legal counsel ng dating Pangulo at maging sa strategiya nito dahil hindi naman din anya tama na banatan na lamang ng banatan ng kanyang legal counsel ang siyang may kapangyarihan na maghatol sa dating Pangulo. Makikita lamang din anya sa nangyaring pag-aresto ay ang maaaring pagbagsak ng isang individual sa kabila ng pagiging makapangyarihan nito na hinalin tulad naman ng abogado sa mga katagang The Mighty Has Fallen. Binanatan yung ICC na hahatol sa kanyang kliyente. Pero mo, babalatan yung hahatol sa'yo. Kaya baka kinakailangan ng adjustment dyan sa kanilang strategy. Na kahit makapangyarihan mo, ay pwede kang bumagsak. How the mighty have fallen, sabi nga ng mga poeta. Yan ay magandang writing on the wall dun sa kanyang mga kamag-anak, dun sa kanyang mga kaalyado. Teka, huwag kayong ganun kasigurado na kayo ay untouchable, kayo ay invincible. Samantala, maituturing naman umano na isang paalala sa kanyang pamilya at maging sa mga kaalyado nito ang naging pag-aresto kay dating Pangulo Duterte para matandaan ng mga ito na hindi sila mananatiling untouchable at invincible. Ang pangyayari ay hindi lamang din anya sumisentro sa laban at sigalot sa pagitan ng kasalukuyan at nakaraang administrasyon, ngunit mas laban ng mga pamilyang naulila ng mga biktima ng extrajudicial killings sa war on drugs. Ito ay hindi lamang labanan ng mga Marcos at mga Duterte. Ito ay labanan ng mga biktima, ng mga pamilya ng mga napatay sa EJK.